Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So for water sign to Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates guys. Hindi to magre-resonate sa lahat, normal 'yon kasi hindi po ito personal reading. Ayan. Kung gusto mo magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok. Ayan, diyan mo siya makikita. And pwede ka rin mag-check sa TikTok at i-search ako. Ayan, pwede mo ko i-follow doon. Unicorn Princess Tarot. Doon sa aking TikTok shop, makaka-avail ka doon ng mga evil eyes, mga pampaswerte, pangontra, ayan. And, ayan yung mga example, no? Yan yung mga gawa po namin. So, kung gusto mo, pwede ka mag-avail doon. Ayan. So, kinikleanse ko lang itong aking table na gamit itong Palo Santo. Wait lang, bigyan mo lang ako ng time. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Kahit mo mga heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin guys. Nagpapakita yun ng malaking suporta. At saka nakikita ko yung mga nanonood sa akin. Natutuwa ako na nanonood po kayo. So anyway, start na natin ng reading for water sign. Water sign Philippines nga pala yung ating main channel for water sign. Anong meron sa ating mga water sign? Please, spirit guides, info guides sa ating mga water sign. Sa ating mga water sign, please, spirit guides, info guides. Kukunin ko main energy mo, love reading to. So, pwedeng ikaw to, pwedeng person mo. Okay, maalin man or sino man sa inyo. Okay? You do have here the Nine of Wands and the Wheel of Fortune. Wow. Sa nakikita natin dito, kung ano man yung mga hindi magagandang nangyari sa'yo, this is like challenges, no? Yung iba continuous ngayon, may mga challenges pa rin, ang dami pa rin mga endings, problema. Yung iba naman, pwedeng nakaraan na, no? Nangyari na, pwedeng ganun. And nakikita natin na malaking pagbabago dahil maaaring itong challenges na ito ay malapit na siyang matapos, okay? So, maaaring yung challenging situation na ito sa buhay mo, medyo naging mahirap para sa'yo, pero maaaring may mga lesson ka kasing kailangan matutunan and or pinaranas lang sa'yo ito dahil maaaring kailangan mo lang matutunang malagpasan. And ito na, malapit na nga matapos. Ayan, lalo na with the game over. Oh. It's like an ending of a game or something sa'yo sa buhay mo. No? And nakita tayo dito ng mga offers. You do have your Knight of Cups. Yan. Yung iba naman, kung hindi man challenges yon, pwedeng sakit na naranasan mo, pero pwedeng hindi naging maganda yung pakiramdam mo ng mga nakaraan, no? And pwedeng ito, malapit na rin mabago kung ano man itong sitwasyon na ito. So, puntahan natin yung person mo. Person na kakonect mo pagdating sa love. The Eight of Swords and the King of Pentacles. Knight of Cups. Bottom of the deck is the Two of Pentacles. Okay. Pagdating sa love, nakakita tayo dito ng person who is currently stuck sa something. Okay, this person loves you a lot. Mahal ka niya. With the Knight of Cups. And I'm feeling like itong person na ito ay
currently, marami siyang obligasyon. Marami siyang kailangan unahin. Okay? Sa ngayon, I don't know, it feels like parang wala siyang pakialam sa'yo. Pwedeng wala kayo kasing connection, komunikasyon. Pero parang wala siyang pakialam ngayon kuno sa'yo. But, what is the situation here? Bakit ganito itong person na ito? Para sa mga water sign. You do have here nightlife and vlog. Yeah, I feel like still connected pa rin naman kayo ng person na ito. But maybe kailangan ng person na ito na mag-take ng risk dito sa connection na ito. Pero pwedeng hindi pa niya kasi ginagawa ito sa ngayon. Yan. This person, we do have here projected. So, maybe kung hindi man ngayon, in the future, iniisip niya na sa future, doon na lang ako magsalita or makipag-connect. Pwedeng yun. Sa ngayon, pwedeng hindi pa kasi ready itong taong to. Kaya iniisip niya, sa future na lang. Saka na lang, pag ready na ako. Parang ganun. Na anyway, I want to know bakit hindi pa siya ready sa ngayon na makipag-connect sa'yo. Bakit hindi pa siya ready sa ngayon makipag-connect sa'yo? Spirit guides, angel guides for the sign of water sign. Bakit hindi pa siya ready makipag-connect sa'yo? You do have here 5 of Cups. The Devil. Capricorn energy. I feel like someone is minamanipulate itong person na ito with the Page of Swords. So, there's someone in the picture. I can see another relationship or another person, maybe a man, a woman, babae man, lalaki, anuman, nakaantabay, nakabantay. And etong person na ito, ayaw niyang magkaroon ng pagkakamali yung person mo. No? So, pwedeng may relationship sila and hindi siya makakonect sa'yo. Etong person mo kasi may nakaantabay na lagi nakamasid, nakatingin, pwedeng sa cellphone ng person mo, no? So, hindi siya, yung person mo, hindi pwedeng gumawa ng any movement ng ikagagalit nitong taong ito. Okay, so, what is your emotions towards your person? Ano ba emotion mo para sa kanya? You do have here the Knight of Wands. The Six of Swords. Feeling mo naka-move on ka na. You know, parang feeling, pero with the Knight of Wands, there's still passion. Gusto mo siya, pero feeling mo, wala na yun, naka-move on na ako, okay na ako. With the Six of Swords, no? And with the Seven of Swords, nakikita natin na parang you're walking away, you're leaving, ayan. Ikaw yung nakikita natin umiiwas, pwedeng ang decision mo talaga is umiwas, mag-focus sa career, mag-focus sa mga tao sa paligid mo na lang, and maybe if this is a soulmate, bahala ka siya sa buhay niya, kung soulmate ko siya o hindi. Basta ako mag-focus ako sa mga, ginagawa ko sa araw-araw. You know what I mean? So more on material ang pinagpo-focusan mo. And what is this person's emotions towards you? Ano namang emosyon niya para sa'yo? Okay, marami tayong cards na lumabas. Emosyon niya para sa'yo is the Fool and the Six of Swords. Okay, pareho kayo. Kuno-kuno. Naka-move on na. King of Wands is here. So, remember, like what I've told you, mahal ka niya. Pwedeng yung iba sinabi na niya ito is sa'yo in the past or with the Hierophant. This is a very traditional person. Balak niyang sabihin sa'yo pero in the right time, no? Hindi sa ngayon.
Yung iba kasi sinabi na eh. Pero yung iba, may pagpaplano in the future na sasabihin ko sa'yo with the Two of Wands in the future. Okay? And, by the way, nakakita ko dito mga bisexual. So, I don't know if you are bisexual or minsan mo nang tinanong yung gender mo. Or nagkaroon ka ng question sa gender mo, no? Yeah, what is the situation here? Mutual energy, situation sa inyong dalawa ng person na to. You do have your history. So, this is a past person and maraming nangyari in the past sa inyo na nakikita nating hindi pa rin nalilimutan. Pareho kayo with the realizations na itong past na ito, alam ninyo sa sarili ninyo na gusto pa rin ninyo yung isa't isa, kaya lang, wait lang, moving on muna tayo, parang ganon. Hindi mo na ako pwedeng magmahal, hindi ko pwedeng mahalin tong taong to. I don't know about your person, pero may nakukuha tayong energy na gusto niyang sabihin sa'yo in the future. Kasi hindi siya matahimik eh. Parang kailangan ko sabihin to, ang hirap eh. Ang hirap na hindi ko masabi. Yung iba ko nasabi na niya, maybe naghihintay pa siya ng tamang pagkakataon na sabihin ulit sa'yo. Okay? So what will happen in the near future for the both of you? In the near future, you do have here message. Yan. Message and dreams. Ayan, you do have here vanity and pride and ego. Ayan, bottom of the deck is the compassion, nurture, and in the future you do have here this harmony, and you do have your ace, that is fire energy, Leo, Aries, and Sagittarius, and the last card is receive, which is also the energy, the card for open, no? So in the future, nakita tayo dito ng may conflict in the near future sa person na ito at sa person na kakonect niya, na might be it's a fire sign. Pero okay lang kahit hindi. Nakakita tayo dito na itong hindi magandang connection sa kanila ang mag-o-open ng another connection sa inyo, na might be in the future, no, malalaman mo na paparating na ulit itong taong ito once na lumabas ulit siya sa panaginip mo, kasi maaaring yung iba sa inyo matagal mo na siyang hindi napapanaginipan. Mapanaginipan mo man siya, parang walang message doon sa panaginip na yun, basta lang dumaan. Okay? And nakikita natin na maaaring malalaman mo kung malapit nang bumalik itong taong ito sa buhay mo once na napanaginipan mo ulit siya. Okay? So, yun yung nakikita natin, which is more on spiritual connection pa rin in the near future, pero nandun yung nakukuha natin yung energy ng person mo na unti-unti na siyang nagre-release or umaalis sa kung ano man yung mahirap na connection na kinai-involve niya ngayon. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.